Maghapong bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila na nagpabaha sa ilang kalsada. Ang epekto niyan sa lagay ng trapiko ngayong Friday, rush hour. Tinututukan live ni Mariz Zubali. Mariz! Mabilis na tumaas ang baha rito sa Caliraya Street sa Barangay Tatalon sa Quezon City kasunod nga ng biglang buhos ng malakas na ulan kaninang hapon na epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Maya't-maya ang buhos ng malakas na ulan dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City pasado alauna kaninang hapon. Pero kahit sandali pa lang bumubuhos ang ulan, abot binti agad ng mga batang ito ang baha. Imbis na matinag, nagmistulang nakalabas ng hawla ang maraming bata na walang ginawa kundi lumublob, magtampisaw at maglaro sa baha. Napakain po kaya lumalabas po kami. Hindi kayo natatakot na baka magkasakit, leptospirosis? Wala pong sukat. Malamig po eh. Masaya po. Pero ano yan ha? Masama yun, ha? Ang mga batang ito may iba pang idinadahilan. Titingnan lang po namin yung ilog kung tataas po lalo. Dahil kapag tumaas na, anong gagawin niyo? Ano po ma'am? Lilikas na. Akit na po yung mga gamit. Umaapaw po yan. Umaapaw? Opo. Ba't hindi kayo lumilikas? Wala po. Baka matanggal yung bahay namin eh. Ang ilang nakatatanda panay rin ang abang sa ilog. 30 minutes lang po, lumalaki agad yung tubig. Umapaw hanggang dito yan, wag hindi uminto. Ang ilang mga sasakyan hindi na naglakas loob na sumuong sa bahang kalsada dahil baka tumirik. Kasunod ng malakas na buhos ng ulan, agad ding bumigat ang daloy ng trapiko sa iba't ibang kalsada gaya sa isang bahagi ng Caliraya Street, Araneta Avenue, Del Monte at Quezon Avenue. Ang madalas ding bahaing Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, binungkal na para sa gagawing drainage system. Halos mag-zero visibility naman sa ilang lugar sa Pasay sa lakas din ng ulan. Sa Macapagal Boulevard, bumagsak na ang salamin ng isang establishmento. Malakas din ang buhos ng ulan sa EDSA Makati, Skyway sa Pasay City, sa Maynila. Ayon sa Pag-asa, ang kasalukuyang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dahil sa pinag-iiba yung habagat na pinalalakas ng Typhoon Inday na inaasahang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Depende pa rin po ang magiging epekto sa lugar na babagsakan. For example, bumagsak yung ganong amount sa mga low-lying areas kumpara sa mga mas matataas na lugar. Then likely, yung mas mababang lugar, mas mabilis pong babahain. So magbabari ang epekto nito. Kung tutuusin, may hahalin tulad daw ang Inday sa Yolanda sa klasifikasyon bilang super typhoon dahil magkapareho ang antas ng lakas ng hangin. Pero Hindi natin may kukumpara yung epekto dahil nga itong bagyong si Inday ay hindi naman po naglandfall sa ating bansa. Kumpara kay Yolanda na naglandfall at tumuwid po sa ilang bahagi ng ating bansa. Mapalad po tayo sapagkat ang bagyong ito ay kumilos na patungo dito sa may bandang halos northern part ng Taiwan or southeastern part ng China at hindi po talaga direktang maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. paliwanag ni Perez, hindi lamang ang dami ng ulan ang nagtatakda ng tindi ng epekto nito. Mas mabilis pa ring babahain ang mga mabababang lugar kumpara sa mga mataas na lugar, kaya mahalagang subaybayan ng mga local government unit ang mga lugar na kilalang bahain. Emily, inaasahan ng Pag-asa na mararanasan ang pinakamatinding epekto ng habagat mula ngayong araw hanggang bukas at pagkatapos nito ay unti-unti na raw nahihina na ang pag-uulan. Kaninang hapon ay naglabas ang Pag-asa ng orange rainfall warning. Ibig sabihin, ito ay para sa mga lugar na Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas at Rizal. Ibig sabihin ay magkakaroon o inaasahan ang heavy to intense rainfall sa mga naturang lugar sa susunod na 3 oras at maaaring magdulot din po ng pagbaha. Dito naman sa kinaroroonan natin sa Caliraya ay humupa na ang baha at tuloy-tuloy na rin po ang usad ng mga sasakyan. Katunayan, maluwag na po ang kalsada at maging doon po sa may Araneta Avenue ay maluwag na rin po at tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan sa mga sandaling ito. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali.